Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Patuloy po nating pakinggan ang pagbabasa sa salita ng Diyos. Nandito na po tayo sa Psalms chapter 135 pa rin, pero nasa verse 6 na tayo or kung kailan tayo matapos. Kasi mahaba to verse 21 po to hanggang verse 21 po ang chapter 135 ng Psalms. The Lord does whatever pleases Him in the heavens and on the earth, and in the seas and all their depths, So, lahat po ng anong gustong gawin ng Panginoon, wala pong pwedeng mag-question sa Kanya. Panginoon, ba't ganyan ang ginawa mo? Panginoon, ba't anong nangyari sa sanlibutan? Hindi po tayo makapag-question sa Kanya dahil Siya po ang may alam ng lahat. Naalala ko yung kaibigan kong taga ibang bansa. Sabi pa niya, nung una kasi wala siyang pananampalataya sa Diyos. Kumbaga, atheist po siya. Tapos, katagalan, sinisharean ko siya sa Word of God. Grabe talaga yung pag-argue namin or pagdi-debate namin kasi ini-insist niya talaga na wala siyang paniniwala sa Diyos. Dahil daw kung may Diyos pa daw, bakit daw may mga pagdurusa ang mga tao? Bakit may mga namamatay dahil sa giyera, namamatay dahil sa gutom, sabi pa niya. Tapos in-explain ko sa kanya sa pamamagitan ng karunungan na binigay ng Panginoon sa akin. Sabi ko sa kanya, dahil sa merong Satanas na gumagawa ng masasama dito sa mundo. Dahil si Satanas ang pinaka-author ng lahat ng mga pagdurusa, hindi ang Diyos. Kaso lang, ang mga tao, hindi sila marunong tumawag sa Diyos dahil wala pa silang relationship sa Diyos. So, makikipagrelasyon muna sila sa Diyos bago sila bago sila humingi ng tulong sa Diyos. Ganun kasi yan eh. Paano ka hingi ng tulong sa taong hindi mo kilala, di ba? Literally, hindi ka tutulungan. Baka sabihin ka pa, umalis ka sa akin, baka manluloko ka. Kaya bago tayo makahingi ng tulong sa Diyos, tanggapin muna natin si Jesus Christ bilang Lord, bilang Diyos at Panginoon or tagapagligtas natin. Bilang Diyos at tagapagligtas natin. Dahil si Jesus, sabi pa sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by Him. So yun po ang sagot ko or paliwanag ko sa aking kaibigan na atheist. Marami pa akong pinaliwanag sa kanya. Kasi marami kaming mga pagdidebate na nagawa sa aming friendship. Minsan nag-aaway kami dahil lang dyan. Hindi na niya ako tinachat. Pero katagalan, nagbabati rin kami. Dahil, sabi pa ng Panginoon, dapat ipakita natin ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Kahit ano pa yan siya. Kahit sino pa yan siya. Kaya katagalan sa magitan din ng tulong ng Panginoon sa kanyang puso. Nagmi-message siya sa akin at nagpapadala ng mga godly quotes. Sabi niya, mananampalataya na daw siya sa Diyos. Glory to God. Covered by Jesus' blood lang talaga. So, hindi tayo maka-question sa Panginoon kasi nung una, kina-question niya talaga ang Panginoon. Bakit ganun? Bakit may mga pagdurusa ang tao? Siguro kung hindi lang nag-rebelde si Satanas, hindi siya maparusahan ng everlasting na kaparusahan kasi anghel yan si Satan. Right hand yan siya na anghel. Tinatawag pa yan siya na morning star nung hindi pa siya nagkasala sa Diyos. Pero dahil sa kanyang kasalanan at ang batas ng Diyos ay walang kapatawaran ang mga anghel pag nagkasala sila. Kaya nga hindi yan sila makakaunawa sa atin, ba't palagi tayong pinapatawad ng Diyos? Naiinggit ang mga anghel sa atin.
Sila isang beses lang magkasala, bawal na silang patawarin. Hindi na sila pwede patawarin. Tayo ilang beses tayo nagkasala sa Diyos, pero ilang beses din natin binigo ang Diyos na kahit pinatawad na tayo, gagawin pa rin natin ang kasalanan. Parang inuto-uto lang natin ang Diyos, di ba? Kaya napakaswerte nga natin. Pero malas natin pag namatay tayo na naabutan tayo ng walang pagsisisi sa kasalanan. Yung namatay na hindi nakabalik sa Diyos. Namatay habang gumagawa ng kasalanan. Namatay habang nangangalunya. Namatay habang nakapatay ng kapwa-tao. Namatay habang may kalaguyo. No, hindi nakakapagsisi, hindi muna naiwanan ang kasalanan bago namatay. Kaya nga may kasabihan, don't be caught dead without Jesus. Huwag nating paintulutan na mamatay tayo na nasa kasalanan pa tayo. Huwag nating paintulutan na namatay tayo na hindi pa tayo nakapagsisi ng ating mga kasalanan. Huwag nating Bisaya kasi ako. Huwag nating paintulutan na namatay tayo na hindi pa natin na hinto ang paggawa ng kasalanan na yan. Pero malas lang kasi pag namatay tayo na hindi natin nagawa ang pagsisisi at hindi natin nagawa ang pag-iwan sa kasalanan na yan. Dahil ang kamatayan ay para po yang magnanakaw. Para yang magnanakaw na dumarating kahit hindi natin alam na nandoon na pala ang magnanakaw. Kasi ang pagdating ng kamatayon ay walang magsasabi sa atin na, uy, mamatay ka na bukas or sunod na araw. Maliban na lang sa mga specific na mga tao na may kakaibang kakaibang pagdil ang Panginoon sa kanila. Katulad ni King Hezekiah na bago siya namatay, may prophet na inutusan ang Panginoon na sabihan siya na mamamatay ka na bukas, kaya mag-prepare ka na sarili mo. Yun, kakaibang pangyayari yun sa buhay. Hindi lahat ng ganyan, hindi lahat ng tao sinasabihan ng Panginoon na mamatay. Siguro out of 1,000 may isa na paramdam ng Panginoon. Either sa mga panaginip ng ibang tao, yung ganun. Naginip na namatay ako nga, bago namatay yung kasama namin sa church noon, na naginip ako na may nakita akong malaking taong namatay. Tapos yung kasama namin sa church, malaking tao yun. 2 weeks before ako na naginip. Kaya yun, kakaiba yung mga ganyan na pangyayari na may nanaginip para sa atin bago tayo mamatay. Yan kasi pagmahal ng Diyos ang ganyan na tao. Pinapakitaan niya ng mga signs. Pero hindi lahat po. Paano po pag namatay ang tao na wala pong mga signs? So napunta na tayo sa kamatayan, sorry po. So dito po sa verse 6 yan po, yun, walang makaka-question sa Panginoon anong mga ginagawa niya, paano niya i-manage ang sanlibutan. No? 7, He makes clouds rise from the ends of the earth. He sends lightning with the rain and brings out the wind from His storehouses. No, hindi natin nakikita ang mga hangin, pero kayang i-manage ng Panginoon kung saan papupuntahin niya. Kung palalakasin niya ang hangin, wala tayong magagawa but to pray only, to ask help only, to ask for protection only. Yan lang magawa natin. Hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, wag mong gawin yan. But yan ang ginagawa mo, hindi natin pwede sabihin dahil siya nga ang Diyos eh. Verse 8, He struck down the firstborn of Egypt, the firstborn of people and animals. No? Yun ang ginawa ng Panginoon sa panahon na matigas ang ulo ng mga Egyptians. Inapi-api nila ang mga anak ng Diyos. Inapi-api nila ang mga chosen people of God, ng mga Israelites. At ang pinaka-head sa Egyptians yung si Haring Paraon. Dahil sa kanyang katigasan, ayaw niyang paalisin, ayaw niyang palayain ang mga Israelites. Kaya nagpadala ng salot ang Panginoon sa kanila.
Ganyan ang Panginoon pag nagalit siya, pag inapi ang kanyang mga anak. Walang makapagpigil sa Panginoon na gumanti sa mga gumagawa ng masama sa mga anak ng Diyos. Kaya wag nating pag-isipan ng masama ang mga anak ng Diyos. Dahil si God ang kakampi ng mga anak ng Diyos. Si God ang kakampi ng mga anak ng Diyos. Sabi pa nga niya, pag ginalaw mo ang anak ng Diyos, para na ring tinusok mo ang pupil ng mata ng Diyos. No, yung pinaka-center ng mata ng Diyos, parang tinusok mo. Di ba ang sakit nun? So, paano hindi makakaganti ang Panginoon dyan? Pag ginawaan mo ng masama ang anak ng Diyos. Kahit hindi ka Israelites, kung tumanggap ka na kay Jesus at may relationship ka na kay Jesus, ikaw pa rin ay spiritual Israelite at nandun pa rin ang favor ng Panginoon sa iyo. At hindi ka pababayaan ng Diyos pag may gumawa ng masama sa iyo. Talagang gagantihan ng Panginoon ang gumawa ng masama sa mga anak niya. Praise God. Hallelujah. He sent His signs and wonders into your midst, Egypt, against Pharaoh and all his servants. Yes. Mga signs ng Panginoon para sila magising, para makita nila na ang mga Israelites ay may kakampi. Yan, ganyan ka faithful ang Panginoon. He struck down many nations and killed mighty kings. He struck down many nations and killed mighty kings. Pinatay ng Diyos ang mga masasamang bansa. Hindi papatay ang Diyos ng mga masasamang bansa pag mabuti ang bansa na yan. Pero pag ang mga bansa na yan ay nagsasamba ng mga Diyos-Diyusan, mga bansa na yan ay walang paniniwala, walang pananampalataya sa tunay na Diyos, walang pananampalataya sa totoong Diyos. Bagkus, sumasamba sila sa mga piki na Diyos, sumasamba sila like Baal, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyusan. Tapos inaapi pa nila ang mga chosen people of God na Israelites. Diyan gagawa ng masama ang Diyos sa kanila. Diyan gaganti ang Panginoon. Kahit gaano pa yan katibay na bansa, kaya yan pabagsakin ng Panginoon kung wala silang pananampalataya sa Diyos. Kaya tayong mga anak ng Diyos, magpuri tayo, lumapit tayo palagi sa Kanya, maging prayerful tayo, magbigay tayo ng malaking panahon para sa Panginoon. Kung busy man tayo masyado sa ating trabaho, wag nating iset aside ang pagbibigay ng oras sa pananalangin, pagbibigay ng oras sa pagbabasa ng Bible, pagbibigay ng oras sa pag-share ng Word of God. Dahil yan po ang pinaka-purpose why God created us. To obey His commands. To obey what He wants us to do. So that's all guys. Ang sarap pa mangaral salita ng Diyos eh. Next time na naman po. God bless po sa ating lahat at may God give us more wisdom and understanding in His words. God bless us in Jesus' name. Amen.